Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Masayang hapon po sa ating lahat. Opo. Lalo na sa inyong dalawa na parang gumagawa po kayo. Iba ko At sana ay itinataguyod pa tayo ng napakarami nating mga kababayang walang sawang nakikinig sa atin. Yun naman ang aking inaasahan di ba? Opo. At mukhang doon naman tayo natitiyak natin yun, Kong. Ayan. Mukhang napansin ko, mukhang makapal-kapal po yung papel na dala-dala ninyo, Sen. Hindi naman para dito yan Ganun mo ba? Nakipag-meeting kasi ako sa ERC kanina. Energy Regulatory Commission. Sapagkat napag-alaman ko, Jen, Nelson, sila ay nagpatawag ng public hearing. Okay. Kasi isa naman sa tuntunin ng ERC yun pagka merong isang gagawing may kinalaman sa ikaka-apekto ng publiko sa iba't ibang serbisyo na talaga namang dapat ay sila maproteksyonan. Okay. Ang isa sa mga serbisyo na talaga namang dapat nating binabantayan ay yung presyo ng kuryente. Matagal na nating pinag-uusapan ito Opo, Kong. Opo, Sen. Kasi napagtibay, kung naalala nyo yung kaso ng Nasicure versus ERC, na kung saan nagpasya ang kataas-taasang hukuman yung pala yan. na yung tinatawag na replacement ko. Nakikita mo yung damit yun, yung damit ko, yung kaninang umaga kasi yan dahil sa may meeting naman ako ng tanghali, at pagkatapos hindi ko na nagawang makauwi para makapagpalit naman ako ng kasuotan, dito na ako dumiretso. Okay, ngayon, sabi ko sa kanila, importante na malaman ko kasi nabasa ko yung desisyon ng Korte Suprema, hindi na pinapayagan ng Korte Suprema yung tinatawag na replacement cost. Replacement cost. Na isa sa mga batayan ng rate setting. Yung kumbaga kung paano mo isasaalang-alang kung magkano ba yung sisingilin na kuryente, yung rate ng kuryente. Lalong-lalo na kanya yung optimized depreciation, optimized depreciated replacement cost, ibinawal ng Korte Suprema. Ang sabi niya, inutusan niya ang ERC, humanap kayo ng makabagong pamamaraan, valuation method, para sa ganon, yung ginagamit na assets ng mga distribution utilities ay talagang katanggap-tanggap at reflective nung kanilang paggawa ng kuryente, para sa ganon magiging makatwiran yung kanilang kikitain kaugnay naman ng kanilang ipapataw na singil sa kuryente. Opo. Ganito kasi yan. Halimbawa, ang pinag-uusapan dito yung tinatawag na regulatory asset-based o yung RAB. Halimbawa, para maintindihan ng mga kababayan nating nakikinig, ang isang distribution utility, private distribution utility katulad ng Meralco, marami siya siyempreng kasangkapan, mga pasilidad na kanyang ipinundar para makagawa ng kuryente. Pero halimbawa, yung tennis court, isinama mo doon sa mga materials na ginagamit mo para makagawa ng kuryente. Malayo naman nata yun. Dahil tennis court yun di ba? So, yun pala yun. O kaya gymnasium. So, kailangan malinaw na yung mga assets na itatalaga mo para sa ganun makagawa ka ng kuryente, malinaw na yun ang ginagamit mo talaga. Ngayon, kahit na mapatunayan mong nagagamit talaga yun, pero kung masyado namang matagal na yun at gamit na, hindi mo naman doon sa cost na nung nakuha mo yun. Di ba? Meron silang tinatawag na depreciated historical cost, may depreciated actual cost, merong reproduction cost new, mga gano'n. Sabi ko, ang ipinunta ko rito ay para malinawan ko kung nakatugon kayo dun sa panawagan sa desisyon. So kayo na pumunta talaga sa kanila, Sen, ha? Nabigla nga sila, bigla akong dumating Ina-expect nila kayo magpapatawag sa Senado. Pero kung pumunta kayo doon, in what capacity?
in my capacity as a consumer. Ayun. Bakit? Tama naman yun. Consumer naman ako, hindi ba? Opo. Pero hindi nila inaasahan na ako ipupunta ron. Opo. Ngayon, ako'y nasa likod. Kasi punong-puno na eh. Oho. Alam nga namang sasabihin ko doon sa harap ay, doon ka nga sa likod at ako uupo dyan. Hindi naman po pwede yun. Siyempre naman, Pero nakita ako nung isa doon sa commissioners. hindi mga commissioner, yung mga taong itinalaga nila para doon sa public hearing na yun. Okay. Nakita ako at mababait naman sila. Opo. Isa sa kanila ito mayo, sir, baka naman gusto po niyong Lumipat doon sa harap, doon sa kinalalagyan namin. Abay, teka muna, hindi naman ako kasali. Ako'y isang consumer lang. Opo. So, ipinasya ko na maupo na lang doon. Opo. Ngayon, itinanong ko sa kanila, kayo po ba'y nakapag... kasi po, nung inyo pong isumite sa public, nung ipaalam nyo sa publiko yung mga issues paper ang tawag no? Issues paper ang tawag dyan. Binigyan ng deadline ang publiko na may kinalaman sa pinag-uusapan. Kung meron kayong ideya kung paano ang pinakamabisa na paraan o parametro, paano natin susukatin talaga ang dapat kitain ng isang distribution utility na hindi malayo naman, para hindi naman maging argabyado naman yung consumer. Kasi tingnan mo, Jen, Nelson, pagka yung regulatory asset base masyadong mataas, ang ibig sabihin nun, tinataasan mo yung allowable return ng isang distribution utility. Ganun pala ibig sabihin. Ang kita niya mas marami. Malaki po kikitain niya. Kasi nilatag mo yung maraming assets. Yun ang kanyang yun ang kanyang babawiin Sa mga tweet, teka muna, titingnan din natin yung ibang mga issues. Ganyan ang gusto sabihin ng Korte Suprema. Kaya, pwede ba kanyang aralin ninyo? Mula dyan sa mga dati nyong ginagamit na mga parametro, pag-isipan natin. So, mula doon, nung sinasabi naman nila, meron na pong nag-submit at yan po ngayon ang ating pagsasama-samahin na aayusin. At kung kayo po naman ay meron ding ideya, sabi niyang gano'n, makakatulong po sa amin, gusto rin naming marinig ang panig ninyo. Totoo naman kaya ako nagpunta ron, meron akong daladalang mga 4 na pamamaraan kung paano natin may sasakatuparan yung balancing. So hindi nyo lang basta sila pinuna, kundi meron din kayo re-recommenda. Hindi ako pumunta ron para pumuna kasi interesado ako na mailatag ang isang parametro, isang pamamaraan ng valuation na hindi talaga napagsasamantalahan ng publiko. Yun ang aking pakay doon. Kaya alam mo naman, mulat mula pa gusto ko malinaw na ang charges ng elektrisidad fair, reasonable, affordable, di ba? Ngayon, kung hindi tayo nakagawa ng paraan, ng valuation, ang valuation papunta lang dun sa kikitain talaga ng gumagawa ng kuryente, hindi natin isinaalang-alang yung isang bahagi ng kautusan ng Korte Suprema, kaya hindi yun ang ating magagawa sa araw na ito. Sa mga tweet, ipinakita ko naman yung para sa akin. Mga rekomendasyon ninyo na pwedeng ma-attain yung utos ng Korte Suprema. Nakita mo naman ang tayo ko doon di ba? Pagkatapos kong magsalita, ako'y nabigla sapagkat ako'y pinalakpakan nitong mga nando sa nakapaligid, tinignan ko lahat, pura abogado ng Meralco, abogado ng ganito. Ako naman neutral lang pagpunta ko doon Wala naman akong gustong pasamain o ganito. Basta gusto ko lang mailatag natin ang isang katanggap-tanggap at makatwiran, reasonableng pamamaraan ng rate setting na hindi magiging unfair sa mga consumer. Yun ang aking babantayan. Yan ang sinabi ko. Kasi sa ngayon po, ang kumikita lang ng malaki, yung generation. Kapag nagkamali ka dun sa paglalatag ng assets na siyang ating susukatin na pagmumulan doon, doon magsisimula yung pagtaya kung paano ang kanilang kikitain. So, nagsuggest ako dyan ng isang framework ng rate of return. Kaya makikita nila na objective tayo ROR. Pwede ba tayong mag-set ng ganitong formula? Ito yung babantayan natin. Ngayon, yun naman kung mga itatalatag ninyong mga assets. Pwede ba kinakailangan nating i-document? Kasi hindi pare-pareho yung mga assets Baka naman yung matanda na pinipilit nyo pang ilagay, fully depreciated na. Wala na halaga yan. Kapag hindi mo tiningnang mabuti yan, bloated yung
regulated asset base mo, malaki ngayon yung return niya. Ang laki ng kikitain niya. Oh, yung laki ng kita niya, yun naman yung laki ng bayad mo rin, Nelson. Siyempre, as consumer. O hindi ba kailangan nating balansin? Nakita naman nila yung pagbabalancing ko. Kaya nagpasalamat. Kaya bago ko umalis, sabi nila, Sir, pwede po bang kung meron po kayong prepared, yung sinabi niyo kung prepared speech, wala ka ako sa ano ko lang dapat naman 10 minutes naman sila. Oo naman. Hindi baka ako na-record po namin, pero baka po may mga ibang hindi po namin nakakuha doon. Kaya, sige, bigyan niyo ako ng mga ilang araw kako, formaling isasubmit ko yung aking proposition, yung 4 na proposition na alam ko makakatulong sa ginagawa ninyo na paghanap ng isang makabago pero makatwiran, equitable na pamamaraan, maisasaalang-alang yung kikitain ng distribution utility at hindi naman masasalaula ang interest naman. Hindi mo pagsasamantala ng consumer. Di ba? Tama dyan. Higit sa lahat, nakakasunod sa utos na Korte Suprema. Kasi yun ang gusto ng Korte Suprema. Maghanap tayo kanya ng makabago, ng ibang paraan. At hindi naman namin sinasabi kang huwag niyong pansinin yung mga dati niyong ginagamit. Pero wala namang masama kung maghanap pa tayo ng mas makatwiran na mga parametro ng valuation ng mga assets. Lalo sa panahon ito, so, di ba? Ang dami na ng makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin at hindi naman ganoon kalaki siguro ang konsumo. Kasi ang mas gusto ko doon yung i-document. Halimbawa, ito yung assets mo. Gaano katanda yan? Di ba? Paano nyo i-value yan? Gaano ba yung contribution na nagagawa niyan? Di ba? Halimbawa, tornilyo na lang doon. Gaano ba karaming tornilyo? Taas-taas na mo sa tornilyo. Yung contribution niya yung langgam lang naman ang kanyang kasing... Gano'n ang gusto nating... ngayon, kung gusto nila ERC, halos nagpo-propose ako, paano gagawin? ERC, ganito pong gagawin natin. Nakita nila na talagang meron tayong suggestion na medyo... dapat nila talagang pag-isipan. At dito, saan mahihinuha ng ating mga taga-subaybay, bahagi ito ng pagtupad ninyo doon sa ipinangako ninyo nung kampanyahan na tututukan ninyo ang problemang ito sa kuryente at binabayaran ng ating mga consumer. Kahit wala ako sa Kongreso. Pero nakita ko yung pagkakataon kasi public hearing. Lahat naman kailangan marinig nila yung gusto kong mangyari. Sapagkat noon pa, kinakailangan nating bantayan yung tungkol sa singil ng kuryente. Alam kong dito magsisimula ito. Sabi ng Korte Supremo, humanap tayo. Wala namang pumunta doon para paalalahanan sila sa nalalaman natin. Ngayon, wala silang masasabi ngayon. Pinagpauna ko na para sa akin, ito'y isaalang-alang din ninyo. At saka baka maraming hindi nakakaalam, Sen, na meron palang ganung kautusan o desisyon ng kataas-taasang hukuman. Maaari. Ngayon, yung mga ibang unang nagsalita, yung mga masyadong legalist yung pananalita nila, sabi nung Meralco, tsaka yung iba pang mga kasangga niya, yan naman pong Nasecore versus ERC, ang pinag-uusapan lang naman po yan, Meralco lang po. Paano naman po kami? Hindi naman po kasi kasali dyan. Baka naman po kanya, makagawa tayo ngayon ng tuntunin na apektado yung mga utilities na hindi naman po kasali sapagkat yung kasong yan ay Meralco lang ang pinag-uusapan. Sinabi ko rin na, teka muna, hindi lang, maaring Meralco lang ang involved dyan. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, yung application ng yung tinatawag nating RAB, applicable sa inyong lahat kasi lahat kayo nagpapabalyo naman valuation din naman ang ginagamit natin Pag sinabi ng tapos yung isa sabi niya, ang pinag-uusapan lang po year ganito lang hanggang year na ganito. Paano po ba? I-apply po ba natin ang prospective? Pag sinabi naman ng Korte Suprema na ito'y mali nung taong ito, mali na rin sa taong yan. Maski naman sa susunod na doon, mali pa rin yan Kasi pinagpasyahan na mali Ibig mo sabihin, kung yung taon na yun, doon lang ang kaso, doon lang mali. Pagdating sa ngayon sa panahon natin, hindi na mali. Mali ang mali. Hanggang pag di mo tinama, mananatiling mali po yun. Mananatiling. Tinama na nga tayo Pagkas gagamitin mo pa yan. So sa mga twin, sabi ko, tayo, wag nating ilimit ako sa sinabi ng Korte Suprema. Maring involved nga
ang distribution utility na Meralco. Ngunit kayo din, ganyan din naman ang patakaran nyo eh. Ayun. Distribution utility din kayo eh. Oho. Ang totoo niyan, per admission ng ERC, kahit yung transmission eh, kasali dyan eh. Oho. Sa totoo lang, di pa bumam. Yes sir, sabi naman nung ERC eh. O sa mga tweet, lalong malayo yun eh. Oho. Kasi transmission na yun eh. Oho. Pero doon, apektado pa rin kako yung transmission. So sa ngayon, naghahanap lang naman tayo ngayon. Huwag na natin pagtalunan kako yung legalist na issue. Opo. Tingnan natin yung way forward. Oho. So, hindi nyo na po hinantay na kayo magpatawag ng mga taga-ERC. Kayo na mismo pumunta. Kasi magsisimula yung term nyo. Eh sayang naman eh. Sayang yung naman kasi pagkakataon, mamaya yung public sabihin hearing, niya. ano? Kasi po kami nagpalitaw naman po kanya ng issues public hearing paper. kami, opo. Hindi naman po kayo pumunta eh. Ayun. Oo, kasi pagka nilagay nila sa ano yun, sa dyaryo, Opo. notice to the whole world na yan. Ay, opo. Ibig sabihin, bound ka na doon. Hindi ka naman May- pumunta. may sasabihin legal niya. ano na po yun, no? Kami Implication. po yung nagtawag eh. Kasi compliant po kami, nagtawag po kami. May public hearing po kami. Oo. Ang katunayan na ayan po, nandyan po si Senator Marcoleta sa Ayun. yun ang nangyari kanina umaga. Ayun. Nasaan? Maganda naman. At meron kagad na ginagawa. Senator-elect pa lang, ha? Tama. Ibig sabihin, hindi pa At may nagsisimula. nagpasalamat doon na nandun sa, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi kilala nyo rin siya. Opo. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita na isang public hearing, sabi niya, dumating ang isang senador. At dahil po dyan, sabi niya, lalo po ako kanyang naging naging aktibo sa ganitong na talaga po palang importante. Ayaw po naman. Ang usaping ito, sabi niya gano'n. Totoo. Totoo. Kasi ano yun, ang buong Pilipinas, alam nyo, nung kayo nangangampanya, at kapag binanggit nyo yung bayarin sa kuryente, pati bata maliit pumapalakpak sumisigaw Di ko ba? Kasi alam nila yung hirap ng magulang nila kapag darating yung buwan na bayaran ng kuryente. Naniniwala ako sa iyo, Jen, kasi nung nasa Digos ako, yung huling araw yun, Oo. pagbaba ko na nagsalita ako, nasa lubong ko yung isang nanay, merong karga na sanggol. Nakangiti sa akin yung sanggol Baka nga naintindihan niya yung sinabi ko. Sa inyo. Pero sa kabilang banda, Sen at Jen, may gumagamit din naman ng isyong ito para, siyempre, yung mga tutol sa kandidatura ni Senator-elect Hanggang ngayon ba, may Dante tutol Marcoleta. pa? Nanalo. Ang sabi nila, hindi nung nanalo na, ka-election lang, katatapos lang. Oo. O yung mga may dyan, Meralco Bill na 2,000. Oo. Puntahan niyo si Senador Marcoleta. Nako, yan na. Siya na daw magbabayan. Gano'n naman ang patutsada. Mukhang maling-mali ata yun Oo, pero ikaw lang, pwede mo namang sabihin sa kanila. Huwag naman kayo kamong, para naman kayo kamong mga batang maliit. Oo. Naintindihan nyo naman ang ibig niya sabihin. Hindi naman niya magagawa yon short of legislation. Yes. Ibig sabihin, maglalatag siya ng panukalang batas at patutulong siya sa mga kasama niya sa Senado, maging sa lower house, na ito'y isa batas natin. Hindi naman po ganun kasimple na pag sinabi niyang ganun. Hindi naman mangyayari na sinabi niya, iyon po ay dadaan po sa proseso. May proseso po yun. Ngayon, kung hindi po kayo makapaghintay, pumunta na po kayo sa North Korea. Di lumapit na lang muna sa amin ni Nelson. Kami naman mag-abono. Kasi 2,000. Kasi agad naniningil agad sila Hindi pa kayo nagsisimula sa termino. Yung 2,000 piso dyan na binabayaran. At ako, inaasahan ko naman, yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. Huwag na silang kukontra. Ayun na nga. Kapag nakita nila na maliwanag naman yung at makatwiran naman yung aking hinahangad. Siyempre magkakaroon ng debate ron. May papaliwanag ko naman sa aking palagay. Opo. At kung nakita nila tama, lahat sila ay sumang-ayon, may papasa namin at may papasa. Pero parang nakikinig-kinita ko na yan. Sen, mukhang yan. Ang dami ng lobbyist group yan kasi maapektuhan ng ganyan yung malalaking power company, power distributor. Hindi, wala namang maapektuhan dito Kasi babayaran din naman pala sila no? Babayaran. Ang sinasabi ko, ang kapalit nito kung sinasabi ko, kesa naman sa mag-imbento yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. Opo. May pagkagalingan din pala. Hindi ba sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabing yun, yung 5 ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Opo. Nagkataon na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan, na talagang pinambibili nyo lang ng boto. Ang totoo naman yun di ba? Yes po, totoo po yun. Hindi ba sinabi ko yung 5 ayuda na yun, pagka in-aggregate mo yung total cost, 194 billion talaga yun.
Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente sapagkat yun ang aking kauna-unahang advocacy. Sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente ay inilibre ko pababa di ba? 2,000. Aba, nung ma-compute ko, yung total number na mabe-benefit, hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Yun, halos yun din ang gusto ng ayuda. Yun din kasi yung tinatarget yung ng ayuda. target ng ayuda, opo. Samantalang pagka ako'y nasa rally, pagka rami-raming mga tao, kumisan 40,000, 30,000. Opo. Kayo po bang lahat ay nakatanggap po ng ayuda? 50 klase yun Kahit isa lang po ang natanggap nyo, okay na yun. Sino po ba? Wala po. Wala po. Isipin mo 30,000, 40,000, 100,000 na nagrarally, walang nakatanggap. Teka muna ka ako. Saan napunta? Yung 5 ayuda na yon ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Opo. Kung sinasabi nyo, tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Doon sa 27 million, ang nabibigyan. O di, palitan natin. Kaya ako naisip ngayon na kung halimbawa, 2,000 pesos pababa, nung makwenta ko, 27 million ang makikinabang. Dami. Yun yung target So, ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Ito na lang Convert na rito. Ganito na lang ang gawin natin. At kapag kinuwenta mo, 120 billion lang. Di mas matipid pa. May malaki ka pang nabawas. Ayaw mo ba yun? Lahat na nabigyan. 27 million ang nabigyan. Walang corruption dahil diretso sa kanila Hindi mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga babayaran sila Wala sa naman Ang magkukomplain dyan, nakikinabang sa ayuda. Hindi. Na hindi noon binibigay. Yung nangungurap, yun ang yun ang magkukomplain. Wala na tayong pagkukunan ng ating corruption dito. Di ba? At saka yung magkukomplain yung Department of Finance. Teka muna kanya, baka kanya, malay mo, kasi kami naglatag dyan. Kasi, kaya ko nabanggit yung Department of Finance, ang una ko kasing gagawin sana, yung 12% VAT, aalisin natin. Yun naman ang isa. Magkaiba ito 12% VAT sa mga kuryente. bayan ng kuryente. Kasi sa IPIRA, wala naman sinasabing 12% VAT Ba't mo nilagyan ng 12%? Kaya nga tumaas Di ba yung sinasabi kong palagi ang nakalagay affordable rates of electric power? Paano magiging affordable? Sinaksakan mo ng VAT. O di nga gagawin ko, tatanggalin ko. O sasabihin ng Department of Finance. Boss, gagawin yan. Mababawasan ang kita ng gobyerno. Paano ko pananagutan yan? Ako pa naman palagi ko sinasabi, kayang-kaya kong ilabas lahat yan. Teka muna. Huwag ka makikipag-away sa batas, pare. Di ba? Ang sinasabi ng batas, affordable. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Kaya naman hindi naging affordable. Kasi nilagyan nyo ng VAT Humanap ka ng ibang paraan para makolekta ka ng 120 billion. Pero hindi dito. Ayun. Alam mo ba pagka inalis mo yung 12, talagang bababa. Instant po yun. Pati mga negosyante, tuwan-tuwa. 12% VAT. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang dinidikit nila yon, Nelson, doon kasi sa naging naunang pangako na 10,000 bawat pamilya. Ayon kay Senador Cayetano naman. Iba naman yung kay Senator-elect Dante Marcoleta. Yung sa akin naman, maliwanag na tinitingnan naman natin ang nasa lugar naman yung inalis natin to, pero ito yung sinubstitute natin. Pero isang dapat nila maunawaan, Nelson, hindi ito instant. Ito may proseso ito para mangyari. Lahat naman ito mga nagsasalita naman na mga ito una, hindi naman sila bumoto kay Kong Dante. At saka alam din naman nila talaga minamali lang. At saka hindi naman ako nagtataka na merong babangon naman ganyang kritisismo. Sabi ko nga sa inyo nanalo na nga ako Hindi pa makapaniwala. Parang gusto pa niyang questionin ng COMELEC Parang gusto pa niyang mag-file ng protest Saka naman nakakitang gano'n. Hindi naman siya kandidato. Masamang-masama ang kanyang loob kung paano kayo na. Napakasama ng loob niya talaga. Talagang sinasabi ko sa kanya, kung meron lang siyang magagawa, na alisin ako. Doon sa nanalo, gagawin niya. Ginawa na nga sa survey, di ba? Tinanggal na pangalan. Ay, nako. Pero anyway, Sen,
meron na sanang mapagkukunan kahit hindi tinanggal yung VAT. Meron na sanang mapagkukunan na pandagdag pambayad ng kuryente at pambili ng pamalengke ang ating mga kababayan. Pero nasiphayo po sila. Yung ipinasa po ng Kamara de Representante na legislated wage hike, talaga namang ang buong plenaryo po nagpalakpakan. Yay! Mabuhay si ganito, mabuhay si ganyan. Naipasa po sa huling pagbasa ang 200 pesos wage bill. Oo, kasi ganito yan. Opo. Yung version namin, 200 pesos. Ayan. Madali kasi yun. May populist kasi ang banat dito eh. Siyempre, palakpakan yan. Siyempre, kung mas malaki, palakpakan. Yes. Ang traditional kasing sistema natin, para bang ang nangyayari, ang House of Representatives, reckless. Opo. Tira ng tira, ano. Okay. Kayo naman kasi, pag tumira, tira bulag, eh. Ganun, ano. Masyado kayo reckless. Akala ninyo, kung mo ba 200, kung mo ba papalakpakan kayo ng taong bayan. Eh kami naman kanya ang mas umiintindi. Kami yung, kumbaga sa truck, kami yung clutch, kami yung nagbabalanse. Ayan, opo. Sa kanila naman kasi 100. Sa Senado. Senado, opo. Ngayon, siyempre magdidebate yan. Ngayon, siyempre, pagdating sa Senado, sila daw yung, ngayon, party na rin ako na Senado, di ba? Opo. Kaya lang ang aming inaugural session, sa July 28 pa. Opo. Kaya technically, hindi pa ako kasali doon. Totoo. Kaya lang, meron pa naman hanggang ilang araw pa. May isang linggo pa ba? Para bago magtapos? Bago magtapos. Nagsinadya ni Jorben tayo ng isang araw po eh. Nung 11 mismo. Wala na. Wala, nagsinadya Hindi, Jorben na po iniisip kayo. ko yung impeachment kasi. Opo. Wala na. Wala na po, hindi na talaga. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi nila? Ang sabi nila, sinisisi daw po nila ang Senado. Sumagot naman tuloy ang Senado. Sabi niya, yung sa aming version, 100 pesos, 2024 pa, pasado na. Pinasa nyo niya itong 200 pesos noong nakaraang linggo lang. Tapos sabi niya, ipinasa nyo sa amin. Kaya tuloy nagagalit yung mga senador na pinalalabas daw po ng mga nasa Kamara na Senado ang nagkulang. May pagkakamali kung bakit po hindi na ipasa. Balik na naman sa issue. Kayo, pinagmamadali nyo kayo pag nandito na sa amin. Yun, Pero kayo, tinulugan ninyo. Tama kayo. Kagaya nung impeachment. So, ito, pangalawa na ito. Kailan nyo lamang ipinasa sa third reading, pero kami naghihintay kami 100. Opo, 100. Siguro, kung December, pinadala nyo na rito, maraming panahon. Natalakay ng maayos. Baka hindi na tayo nag-bycam, inadapt na lang natin. Total, 100 tayong pareho. Sasabihin namin sa inyo, okay, so i-adapt nyo na lang ang Senate, o kaya i-adapt namin na sa inyo, wala nang bycam, tapos. So ito nangyari, sisihan. Wala tuloy na ipasa. Wala tuloy na probecho ang mga manggagawa. Samantala kung tutusin, kahit 150 na lang siguro. Parang pumunta ka na lang sa gitna. Ako sa totoo lang, kay 150, kay 100, akong tatanungin ninyo, kasi sa taas ng bilihin ngayon, totoo. hindi na talaga makahabol yung kinikita doon sa presyo ng bilihin. Totoo po. Ito recognize natin. Kaya kung sabi, kung 100 pesos kung at Sen, sa loob ng 20 araw, hindi mga 2,000 rin sana yun. Ang may dadagdag. Kailan lang ipinasa, di ba? Opo. Nung last week lang po. Pero ipinasa, yung version ng Senate, kailan pa? 2000, last year pa po, pasado na. Hintay nga sila ng hintay sa version ng Kamara. Ang sabi ng Kamara, i-adapt nyo na lang yung 100 pesos para maipasa na natin. Kasi kung ipapasa natin yung 200, may pangamba kami na baka ibitor ng Pangulong Bongbong. Hindi sasang-ayon ng mga negosyante dyan. Ayaw na economic team eh. Meron na silang statement eh. Kasi nga, ang mangyayari nga naman, hindi kasi pare-pareho ang kalagayan ng ating mga negosyo rito. Meron talagang kayang-kaya. Kahit siguro 500, kaya pa yun eh. Tama kayo. Kahit 1,000, sa totoo lang, meron talagang kaya. Ako, ina-advocate ko nga, yung lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya, nakasama sa 1,000 top corporations. Okay, 1,000 top corp. Kung ako lang maring i-file ko yung bill na. Yung lahat ng kumpanya nakasali sa 1,000 top corporation. Increasean yung kanyang mga 100%. Di times 2 yung kanyang porsyento.
Oh. Yun, doon lang magsimula. Alam mo kung bakit? Opo. Kaya niya eh. Tama kayo, may kakayahan yan. Oh. Pwede nating palituin yung kinita ninyo, tubong lugaw na kayo ngayon. Sa baba ng salaries na inyong Sinubigay sa empleyado ninyo. ibinibigay, ipinambabay, sinusweldo sa inyong mga gagawa. Ano na yan? Timely na yan. Totoo. Na kailangan doblehin natin. Kasama sa top 1,000 corporation, Meralco no? So, sa mga tweet, meron kasing kumpanyang hindi niya kaya Ay, talaga po. So, kasi legislated to, wala kang magagawa. Across the board to eh. Nationwide po implementation Nationwide. yan. Opo. Kaya nga meron tayong, di ba, may mga wage board na... Yes, regional tripartite wages ngayon, pagkaan mo, talagang medyo delikado talaga yung legislated. So, siguro as a compromise, siguro kung ginawa nilang 150 at saka siguro December man lang inano kaya January. O Pebrero, pwede pa hanggang Panahon Pebrero. pa sana para dinggin. Opo. Di ba? Hindi yung Hunyo na eh. Wala. Hanggang sa magsinid eh. Nag-celebrate ang Kamara, yung pala, Palakpakan. nagpalakpakan, nung ipinasa, hindi pa pala naibigay yung mga dokumento sa Senado, kaya sabi ng Senado, nagpalakpakan kayo, asaan na yung papeles? Ipinasa pala, this week lang. Parang Tuesday ata o Wednesday lang, parang Monday. Nagpaliwanag yung bagong tagapagsalita ng HOR. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.